40% na lamang ng mga magtutuba ang natitira kasi mas pinipili ng mga nagtutuba na i-convert yung tubahan nila into fish pond para mas mapayabong pa ulit yung industriya ng pagsusuka dito sa Bulacan. Ina-upgrade nito yung coffee industry dito sa atin sa Bulacan, no? Na maipakilala yung local ingredients, mapakilala yung art, yung sining, very innovative yung mga recipe. Napakagandang example ng konsepto ng cafe na pinopromote yung mga local ingredients. Pag pumunta sila sa museo, alam nila ay sukang paumbong yung specialty nito, no? Hindi lamang siya simpleng kapihan, no? Kung hindi, nagkukwento siya kung ano yung meron tungkol dito sa probinsya nating Bulacan. Isa na din tong venue para sa mga local artists para ipakilala nila sa lahat, no, kung gaano kagaling ang mga Bulakenyo. Ang kape ay simbolo ng pagsasamahan. Ang tinapay ay sagisag ng pagbibigayan. At ang sining ang nagpapalitaw at nag-iingat sa ating kultura. Sa pagkasama ng tatlong ito, hindi lang tayo nakabubuo ng tahanan. Lumilikha tayo ng isang tahanan na parang isang museo. Museo ng alaala at buhay na kultura para sa bawat henerasyon. Ang museo ay isang bagong kapihan dito sa Malolos, Bulacan. Dito ibinabalik ang pagpapahalaga sa ating sariling atin. Ipinagmamalaki nito ang bawat lokal na sangkap at pinatutunayan dito na ang kalidad ng Pinoy ay kayang-kayang makipagsabayan sa mga imported na sangkap. Ito ang kanilang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa lokal na produkto at sa pagtataas ng ating sariling kultura at pagkakakilala. Ako si Anthony Antonio at ako ang may-ari ng museo. So ako ay tubong Bulakenyo, no? 14 na taon ako nagtrabaho sa industriya. So for 14 years nagtrabaho ako sa hotel industry. Ang huli kong proyekto ay buksan ang pinakaunang Marriott International 4 Points sa Palawan. Sinuwerte din ako ipadala ng kumpanya sa Vietnam for 3 months sa JW Marriott Phuoc as interim F&B manager. Pinakamalaking experience ko was with Conrad Manila as I served as the manager in charge for F&B, no, for 5.5 years. So nung nag-decide akong tumigil muna sa pagtatrabaho, sabi ko, bakit hindi ako magbukas ng sariling akin naman, no? Kasi most of the time, gumagawa ako ng concept para sa iba. Nagde-develop ako ng produkto, no, para doon sa iba. So sabi ko, ba't hindi naman sa Bulacan? Kasi for 14 years, sa ibang lugar ako nagtatrabaho. Siguro nung una kong trabaho, 2011, no, nagsisimula na yung pagiging sikat ng barista. No? So nandun din, nagsimula yung hilig ko noon. No? Nagkaroon din ako ng chance na magkaroon ng training, no, under ILI, no, as a certified Italian barista. No? And then nung nag-Hilton naman ako, wala akong choice kundi sumali sa mga competition. No? So doon nagsimula yung hilig ko. No? Bilang iyon din yung trabaho ko, kailangan ko siyang pag-aralan. At madami tayong magagandang kape sa Pilipinas. Lalo ngayon ang industriya ng Robusta, no, lumalaki na. Recently, no, yung mga kape from Benguet, Sagada, no, nabili ng napakalaking halaga. At saka yung industriya ng kape for the next 5 years, nandun pa rin. Lalong-lalo na yung industriya ng kape sa Pilipinas. So, nagbo-boom na siya. So, gusto natin sumabay doon. Ang gagawin natin, kung ano yung mga alam natin na sangkap, no, dito sa Bulacan, i-incorporate natin para yung lasa natin bilang Bulakenyo mas akma pa doon sa kape. No? Kagaya nung kaka-launch lang natin, yung Ice Sukang Paumbong Coffee. No? Nakita na natin na ang dami nag-feature sa Sukang Paumbong. Alam natin na kung gaano siya katagal i-harvest. No? Natutulungan natin ang industriya, no, ng magtutuba sa paumbong. No? So, kaya natin minig sa kape. Based dun sa recent interview, no, sa isang tourism officer dun sa Paumbong, 40% na lamang ng mga magtutuba ang natitira kasi mas pinipili ng mga nagtutuba na i-convert yung tubahan nila into fish pond. Ano? So, iyon, gusto natin maging parte ng hindi naman malaking solusyon, no? Pero maging demand, no? Para mas mapayabong pa ulit yung industriya ng pagsusuka dito sa Bulacan.
Medyo weirdo siya ang pakinggan, no? Pero sa mga Pilipino, hindi na bago yung asim, no? Sinigang, adobo, lahat maasim, no? So, ganun din yung kape, may acidity siya, no? And yung layunin ko sa museo, no? Hindi lamang paumbong yung makilala. Nandun na din tayo sa kalumpit, no? Example, yung kalumpit bami, nung nasa Vietnam ako for 3 months, every night, no? Yun yung kinakain ko. So, sabi ko, bakit hindi ko gawin sa Pilipinas pagdating ko, no? Yung mga customer na pumupunta dito, nawiwirduhan. Pero pag natikman nila, mas nagugulat sila, ay, bagay pala, no? So, mas ginawa nating Pinoy siya. Kahit yung labanos na ginamit natin dito, ginawa natin siyang atsara para mas akma pa rin dun sa lasang Pilipino. Para naman sa kalumpit bami, no? So, iinitin natin yung lokal na baguette, no? Pero yung longganisa, iyon pa rin yung traditional way ng pagpiprito, no? At saka mo ipiprito sa sarili niyang mantika. Saka mo ngayon ilalagay sa tinapay na may kasamang mga sariwang gulay at sarang na yun. So, para naman sa roasted chicken croissant, no? So, mas akmato para sa mga bata, no? At sa mga takot sumubok ng bago. Croissant lang siya na may roasted chicken at barbecue sauce sa ibabaw. Ayun. So, yung asintibuok naman, sobrang dami ng dokumentaryong natampok dun sa asintibuok, no? At na-amaze lang tayo. O kagaya nung unag sa dating maging part ng demand. No? So, sinama natin siya sa kape. Pwede siyang ice or pwede din siyang hot. Pero kami, nire-recommend namin siyang hot. Nasa ibabaw yung linamnam at yung alat ng asintibuok. So, dun mo malalasahan yung pagbibigay niya ng complex dun sa usual na pait at krema nung latte. At meron din kaming flat tops. So, ito yung kinalakihan nating tsokolate na affordable para sa lahat. No? So, ginawa namin, binilend namin siya para sa mga hindi mahilig magkape. At parang, bumabalik ka sa pagkabata mo. Ngayon naman titikman na natin yung mga ginawa, yung mga inumin at pagkain dito sa museo. Ito yung kanilang tsokolate. Ang ginamit nila dito, kakaiba. Ang ginamit nila is flat tops. So, familiar tayo dyan, mga 80s and 90s generation. Try natin. Sarap, sarap. Andun pa rin yung yung lasa ng flat tops. Galing. Naiiwan. Andun yung pinakalasa ng flat tops. Very unique. Kasi karamihan ng mga cafe ngayon, lagi nilang ibinibida na gumagamit sila ng mas mamahalin or gumagamit sila ng mga imported chocolate. Pero yung idea, itangkilikin natin yung sarili nating mga produkto. So, ito naman yung pinaka-excited akong tikman dito, ay sukang paumbong. Kumbaga ako, familiar naman ako dun sa, siyempre kailangan nyo ng acidity, pero ito talaga, literal na acidity ang idinagdag nila. Para sa akin, sobrang kakaiba nito. Sa aking pakiramdam, ito yung talagang pagpapasikat din sa kanila. Ay sukang paumbong. So yung espresso, nilagyan nila ng literal sukang paumbong yung dinagdag nila. So para siyang ice americano na nilagyan nila ng sukang paumbong. Interesting, di ba? Tikman natin. Okay. Hindi yung ini-expect ko, pero ang sarap. Parang iniisip ko talaga sobrang magiging maasim siya, pero hindi. Balance naman siya. Andun yung kape. Hindi nawala yung kape. Nadagdagan lang ng kick yung acidity, which is ang ganda kasi yung medyo may guhit yung sukang paumbong, pero hindi siya nag-overpower dun sa pinakakape. Galing, balance, very balanced. No? Galing ng recipe na to. Hindi niya tinalo yung pinakalasa ng kape. Ano lang siya, dumagdag lang siya ng kick. Ang galing nito, ang galing para sa akin. Ang galing nitong konsepto nito. Ito naman yung kanilang asintibuok latte. Sa akin nakakatuwa yung konsepto nito kasi ito yung version nila ng salted latte. Para sa akin, ang galing ng konsepto. Gusto ko yung idea na gumagamit na tayo ngayon ng local ingredients, no? Parang very special yung asintibuok. Napakahirap. Rare na nga yan kung tawagin. Pero nakakatuwa dito sa museo kasi naisip nilang gamitin to. So, tignan natin to.
Parang mas masarap nga. Ang sarap. Ang sarap nito. I mean, kasi ako sanay talaga ako sa rack, yung mga normal na ginagamit natin. Pero ito, parang yung asin, nag-highlight yung asin. Parang ganon. Parang artisan style talaga yung tibuok. I mean, balance na balance siya para sa akin. Ang ano niya, ang linis. Nagsimula kami ng ice. Ang linis nito. Una, hindi mo pinatay yung lasa ng asin. Ito nag-highlight. Talagang kahit hindi mo sabihin na may asin to, alam mong may asin, pero alam mong hindi normal yung asin, hindi typical na asin yung nilagay. Ang sarap nito. Tikman nyo, asin tibuok. Ito ang pinaka marirecommend ko talaga. In terms of innovation, doon tayo sa ice paumbong. Sa flavor, doon tayo sa asin tibuok. Gustuhan ko yung mga pagkain dito sa museo. Nakikita ko sa social media nila yung innovation, yung mensahe nila, yung kung paano nila gustong i-present, magpakilala, ipakilala yung mga local ingredients. Very innovative yung mga recipe na ginagawa nila. Natutuwa ako kung meron akong pangarap ng mga konsepto ng cafe dito sa Bulacan. Ito yung mga example nun, no, yung museo na pinopromote yung mga local ingredients, pinapakilala yung art, yung sining dito sa Bulacan at sa ibang lugar sa Pilipinas. Sana mas marami pang museo ang lumabas at magpakilala. At ito, museo, sana dumami siya. Pakiramdam ko, ina-upgrade nito yung coffee industry dito sa atin sa Bulacan, no? Na maipakilala yung local ingredients, maipromote yung mga Pinoy concept in terms of pagkain. So, okay sa akin yung museo. No? Pag pumunta sila sa museo, alam nila ay sukang paumbong yung specialty nito, no? Mas pinipicture niya kung ano yung lasa ng Bulacan. No, hindi lamang siya simpleng kapihan, no? Kung hindi, nagkukwento siya kung ano yung meron tungkol dito sa probinsya nating Bulacan. No? Hindi lamang pagkain at inumin ang ino-offer namin dito, no? Isa na din tong venue para sa mga local artists para ipakilala nila sa lahat, no, kung gaano kagaling ang mga Bulakenyo. Iniimbitahan ko kayong lahat, no, lalo na yung mga lokal na artist ng Bulacan na gustong ma-feature sa museo. Bukas po kami para sa mga ganong collaboration. Maaari nyo kaming i-message sa aming museo Facebook page.